Uy, successful. Itatopic natin ngayon mga kanitib kung saan maganda or saan pwedeng i-breed itong mga Rhode Island Red natin, no? Or crossbreeding. Kung gusto nyong gumawa ng hybrid or gusto nyong gumawa ng pag-upgrade ng mga native chickens or kahit anumang klaseng manok. Yan. So, saan ba sila magandang ipares? Tong Rhode Island Red natin, no? Sa ngayon, nagko-crossbreed ako, pero dun lang sa, konti lang sila, andun sa number 4 natin. So, yung mga manok na yon ay para po pang konsumo, no? Ng mga iba, yung iba kasi dito, gusto nila hybrid, no? Kasi nga malakas daw mangitlog yung hybrid. And malaki yung lalaki na ginagamit ko for hybrid. Anak yon ng Barred Plymouth Rock natin sa Rhode Island Red din na may dugong Jersey Giant. So, hybrid ang tawag natin doon. So, nasa 3-way cross na siya. Yan. So, kapag kinross natin siya sa Rhode Island Red, yun o, hindi ko masyadong ma-zoom. Masyadong malaki yun, no? Estimated natin dyan, last na timbang natin, mahigit 5 kilo. Ngayon, siguro mas malaki na. Yan. Sa ngayon, kasi nga, pang-consumption lang ng mga customer natin. And yung mga anak niya, minsan pinapa-freebies ko. Itong mga ano natin, mga Rhode Island Red natin, no? Accidentally may pumasok na darag dito 'yon sa breeding pen number 2. So, andito, no? Ito yung posible maging tata niya. Ito bago lang kasi ito dito. Ayan, tsaka itong vintage natin. So, malaking tsansa na andito yung kanyang tatay or yung asawa ng darag na pumasok dito. At nagpisa siya ng 8 chicks. Yan nakikita nyo ngayon, yan yung anak na ng darag tsaka Rhode Island Red. Lahat sila, ganyan yung kulay, yung 8 sila. Hindi ko lang mapakita sa inyo yung iba niyang kapatid, no, kasi nga nasa kapitbahay. Kasi nga accidentally po siya na naglimlim sa kapitbahay. Kasi yung mga itlog ng darag namin dito sa ngayon ay kinukonsumo lang ng aking anak, no? At inuulam din namin syempre. Kaso nga lang naglimlim siya, no? At late ko nang nalaman na may mga sisiw na siya. So, syempre, binigay natin sa kapitbahay natin, no? Wala namang problema. At yung isang yan, siya lang po yung gumagala-gala dito. Minsan, yung mga kapatid niya, dinadala niya rin dito. Tsaka yung nanay niya, andito na rin. Yan, bumalik na. So, napakaganda po, no, kapag kinross natin siya sa Rhode Island. Kaso nga lang, siguro masarap yung karne, pero dominant talaga yung genes ng Rhode Island Red. Puti yung paa, yung kulay Rhode Island Red talaga. Wala pa akong nakikita na Rhode Island Red sa darag na kapag lumaki na. Sisiw pa lang, no? In person. Sana'y mas malaki siya. Yan. Pero para sa akin, mas malaki siya sa darag, pero hindi niya kayang talunin ang laki ng Rhode Island Red. Yan. So, ganyan po yung crossbreed ng darag tsaka sa Rhode Island Red. Kapag pinares nyo naman ito sa mga huluwanon, yung labas niya parang native. Yan. Yung native naman, halos same lang siya yung ano ng more on pula pa rin yung kulay, dominante pa rin. Pero yung mukha niya may pagka-native na talaga, lalo sa mga huluwanon, mga Bisayang manok, yan, mga manok Tagalog. Dominante yung kulay pula. Yan, white legs. Yan. Pero kapag mga dark-legged yung mga native ninyo, no, posibleng magiging ano siya, dirty white yung kanyang paa. Yan. Napakaganda po ng Rhode Island dahil nga malakas siyang mangitlog. So, kapag pinares natin sa mga native chickens natin, lalo-lalo yung mga Bisayang manok, yan, hindi siya masyadong makahalata. Kaya itong ating Rhode Island Red, mas ma-advise ko na i-breed siya kung pangkarne, no? Sa mga medyo malalaki na ring mga native chickens, no, like Bisayang manok, medyo malalaki, manok Tagalog. Sa darag kasi, no, yung kita nyo naman, no, napaka-dominante niya, na wala yung
nawala yung kulay talaga ng darag. So, ewan ko lang kung lumaki, kung merong lumabas na nakuhang katangian yung darag sa kanyang nanay. Yan. So, nanay yung lalaking Rhode Island Red, tsaka babaeng darag yung accidentally na na-breed dito sa natin, sa manukan natin. Ito, sa kapag pinares naman natin sa mga Black Australorp, yung labas, mas dominante na naman yung kulay ng Black Australorp, no? Or kung maging dominante man yung kulay ng Rhode Island, may itim-itim siya, no? More on black talaga siya, mas dominante talaga yung itim. Yan, sa parang average na napapalabas nila, mas dominante yung itim, no? Tapos meron siyang parang red hackle sa kanyang hackle, no? Yan, sa kanyang lieg na banda. Yan, may red hackle. Itim siya na may red hackle. Tapos yung paa niya, puti na, parang dirty white. Yun yung kinalabasan kapag kinross natin to sa Black Australorp. Yan. Sa naman, sa mga Texas, hindi ko pa na-try, no? Kasi nga, ito mga Rhode Island Red talaga natin ay talaga siya, naka-breed talaga siya for Rhode Island Red lang din. Yan. So, nagbi-breed man tayo ng hybrid, no, for consumption lang sa mga customers natin or mga freebies. Yan. So, yun yung purpose ng ating hybrids production. Yan. Kasi nga, aside sa pangnegosyo, dapat may pang-konsumo din po tayo. Wag nating tipirin din yung sarili natin na kumain ng kanilang itlog. So, dito sa mga Rhode Island Red na to, syempre hindi ako kumakain ng mga itlog niya kasi nga sayang, nagagandaan talaga ako sa anak ng mga Rhode Island Red natin. So, doon ako kumukuha ng pangkonsumo ko sa hybrids natin dahil malakas din po silang mangitlog, no? Halos everyday nangingitlog din po sila. Yan. Sila yung pang-meat talaga. Kasi nga kung pang-meat yung gusto ninyo, dun kayo sa hybrids, mas malaki yung napapalabas ng hybrids. Yan, eggs, no, sa mga F1, like Rhode Island Red, cross mo sa Black Australorp, yan, for meat and egg consumption siya. Pero, unlike kasi sa kapag pure breeding, ang daming purpose, meat, egg, tsaka materials. Pero, mas maliit sila. Yan, yun yung napapansin ko. Kung, ikukumpara mo siya sa mga hybrids, mas malaki talaga yung hybrids. Yan. Sa itlog naman, tested na doon sa decal brown, malakas talaga. Yun nga lang, wala kayong maibenta for materials, no? Kasi nga F1 yun. So kapag binread yung mga F1, F2 na yung kakalabasan. Okay din naman yun, yan, pangkarne. Hindi lang siya advisable talaga sa karamihan kapag F2 na sa pag egg production. For meat production, yan, maganda siya. Pang-upgrade sa mga native, yan. Yun yung ma-advise ko, no? Dito sa topic natin ngayon, no, kung saan magandang i-upgrade itong Rhode Island Red, yan, sa Rhode Island Red, no? Sa Jersey Giant naman, natry ko na dati. Maganda, kasi nga napakalaki ng Jersey Giant. May lumalabas din na black na may red hackle sa kanyang lieg. So, yun yung kinalabasan. So, parang same lang din dun sa sa Black Australorp na combination. Yan, pero mas malaki lang kasi nga Jersey Giant yun, no? Parang in-upgrade natin siya. Malakas din mangitlog ang Jersey Giant. Yun yung kinagandaan ng Jersey Giant. Kasi kaya nga may Jersey Giant din tayo dito sa ating manukan. Maraming salamat mga ka-native. Sana may natutunan kayo ngayon. God bless po sa inyong lahat.